Isang mainit na pagtugon ang ibinigay ni Ted Filon sa mga akusasyong ibinabato laban kay VP Sara Duterte matapos ang mga pahayag ni Senadora Risa Hontiveros na naglalayong sirain ang imahe ng Vice-Presidente. Sa isang programa sa radyo, hindi pinalampas ni Filon ang pagkakataon upang ipagtanggol si VP Sara at inantad ang mga umano'y kasinungalingan na ikinalat ni Hontiveros. Ayon kay Filon, malisyoso at walang basihan ang mga paratang ni Hontiveros na layong wakasin ang kredibilidad ni Duterte. Binigyan din niya na hindi lamang ito isang atake sa Vice-Presidente kundi isang hakbang din upang guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Idinagdag pa niya na dapat magsilbing paalala ito sa publiko na maging maingat at mapanuri sa mga impormasyon na ipinagkakalat, lalo na kung ito ay naglalayong manira ng pangalan. Nanawagan si Filon na mag-ingat ang mga mamamayan sa mga mapanlinlang na pahayag at huwag basta-bastang maniniwala sa mga akusasyon ng walang sapat na ebidensya. Aniya, mahalaga ang patas na pag-uulat at pagresolba ng mga isyu ng walang kinikilingan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga opisyal ng gobyerno at sa media mismo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Umaga po. Magandang umaga, Ma'am DJ, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po, Manong Ted. Oo, una muna, attorney. Good morning. Una talagang kumpirmado na diyan na po kayo na ilipat sa Office of the Vice President. Tungkol po muna dito sa children's book na nabanggit po sa Senate hearing kahapon. Hindi nasagot yung tanong, dito na po natin sagutin. Tungkol saan po ba itong libro na to at gaano kadami yung ilalathala? Okay. So ito pong sa libro, based on the title, no, Isang Kaibigan, it's really a book about friendship. So siguro ayoko namang ikwento ng buo yung kwento, but it's really about friends na nagtulungan sa oras ng aberya o oras ng kalamidad. So it's really a very short story para sa ating mga kabataan. So kung siguro bigyan ko lang po ng konteksto. Itong libro po na to, yung Isang Kaibigan, hindi po to bago. Noong 2023 pa lang na launch na po ito, no? Around late 2023. In fact, ginagamit din to ng ating Vice President sa kanyang mga storytelling engagements doon nung siya pa'y DepEd Secretary. At itong libro na to, ang plano po kasi dito ay isasama ito sa Pagbabago Bags. Itong Pagbabago Bags po kasi, binibigay ito sa mga learners, no? Ang laman nito ay school supplies, so may mga ballpen, at least 2 notebooks, lapis, mga ruler, sharpener, yung mga karaniwang kagamitan po, no, ng isang estudyante. At kasama rin po ang isang dental hygiene kit, so toothpaste and toothbrush. Maliban po dyan, no, may raincoat din po yung Pagbabago Bags na pinaplanong isama, at kasama nga po itong libro na to. So again, just para po malinaw, no, yung libro po hindi po yan binibenta, so hindi po yan bibilhin. Ang actually gagawin lang doon sa budget ay gagamitin yun para sa pag-imprenta o yung printing lang po talaga ng hard copies ng mga libro at ilalagay ito sa mga bags dahil tuwing nagkakaroon po, no, ng pagbibigay ng Pagbabago Bags ay meron din pong storytelling ang ating Vice President. So alam naman natin, kahit nung nasa DepEd pa tayo, na ang isang challenge talaga ng ating kabataan ay reading. And that is why meron tayong Catch-a Fridays noon. At ngayon nga po talagang hinihikayat ng ating Vice President yung ating mga learners, and through storytelling, in-inspire niya yung ating learners ukol doon sa importance, no, ng reading. So yun po yung hangarin ng libro na ito. But again, linawin ko lang po, hindi po binibenta yung libro, so hindi naman po bibilihin yung libro na to. It's really just for printing. Oo. Gagamitin po yung 10 milyong piso sa pag-imprenta nito mga librong ito. Ilang libro po yun? It's around, kasi ang bibigay natin na Pagbabago Bags, ang target po natin is for 200,000 learners. So kung one bag per learner, yan po ay aabot sa 200,000 bags, no? Which means 200,000 copies of the book. So kung titingnan nyo, ang libro ay ang pag-imprenta ay nasa at least 50 pesos lamang. But of course, that's the approved
budget, meaning yan yung iniisip natin na estimate. So pag nag-bidding tayo, dahil ibibidding naman po yung printing, syempre po bababa pa yan. Okay, so pumapatak na parang 50 pesos per book na ibibigay nga po sa 200,000 students. Nasabi niyo po 2023 pa na i-launch. Tama po, Yung libro attorney? po. Oo, Yes yung po, libro mismo. 2023 Pero po itong po. Pero yung pagbabago... pagsama sa pagbabago, next year pa lang po sisimulan. Opo. Ito po ba yung first time na may ganitong klaseng libro na ginawa po ang Vice Presidente? Na Yes po, isasama doon sa unang libro pagbabago, po niya yan. Max? Opo, unang libro Oo. po niya. Isa din kasi Opo. sa ibinabato no dito kay VP Sara. Doon po kasi sa libro Opo. na yun sa dulo, merong litrato, meron ding pangalan ng Vice Presidente. Hindi po ba ito parang nagiging early campaigning daw ang dating? Kasi pera ng bayan yung ginamit pero nandun Opo. yung litrato at pangalan ng Vice Presidente. Opo. Well, una-una sa lahat, hindi naman po yan irregular sa kahit anong mga books. No? Usually, there's a part on sino ba yung author. It's a very, very short bio. Hindi po yan, if you see the page, maikli lang po yan. It doesn't really say much. No? But it's really just about the author na karaniwan naman po sa mga libro. Pangalawa, pagdating sa early campaigning, malayo po yan sa isip ng ating Vice President. In fact, yesterday when she was asked about 2028, ang sabi naman po niya ay, she shouldn't be planning or we shouldn't even be planning about 2028 kasi ang dami pang pwedeng mangyari. And siguro at most ang sabi niya, ang pagplano dyan ay nasa 2027 na. No? So definitely hindi po yan ang hangarin. No? Ang hangarin po ng libro, as you know, is reading for our learners at kailangan simulan ng maaga yung reading dahil sabi nga natin may mga grade 7, grade 8, grade 9 na hindi pa marunong magbasa. So talagang malaki yung push na ginagawa namin nung nasa DepEd pa kami on reading. And this is one of her ways to inspire reading sa learners. Ito po mga pagbabago, Bags, na nabanggit nyo kanina kung saan doon ilalagay yung libro na ipamimigay sa mga estudyante. Pang anong grado po ito? Grade 1 to 4 po ang target natin. At sinasabi nyo nga, parte ito ng programa ng BICE kung saan pumupunta siya sa mga eskwelahan, pinapamahagi yung mga pagbabago, Bags, sabay binabasahan niya po ng libro yung mga bata. Yes po, tama po. Yan po yung plano natin dyan. No? Kasi in the past, nagkakaroon naman po talaga ng storytelling pero wala pong kopya yung mga bata. So in fact, ang ginagawa noon ng medyo malaki yung libro para at least makita ng bata yung graphics. But ngayon, syempre, ang plano natin ay meron silang libro na pwede nilang tingnan at basa-basahin para matulungan din talaga sila sa pagbabasa o reading skills. Naiintindihan po natin yung goal na yon ng Office of the Vice President. Pero 10 milyong piso para sa libro, ang ilan din sa ibinabato, hindi po ba meron pang mga mas importanteng bagay na baka po pwedeng mas pagtuunan ng pansin? Kumpara po Actually, sa I agree with you, ng mga Ma'am libro. DJ. Mas maraming importanteng bagay na dapat mas tuunan ng pansin. And that is why itong pagdating sa libro, sa atin naman, we really are just being transparent kung anong hangarin ng libro. So I think there's a better discourse pagdating sa budget rather just talking about this book. Although, syempre, we understand the concerns, no? And that's why we're here to explain kung ano ba talagang hangarin. But let's also not lose focus na napaka-importante po talaga noong reading sa ating mga kabataan, no? And if we were to look at it, dito naman sa hangarin ng ating Vice President, it's really to inspire that and to encourage reading with our youth, no? And yesterday, kung pwede ko lang din linawin po siguro ngayon, kasi marami din po talaga akong nababasa na lumalabas kahapon that the exchange was really on the book when it was not. But at least that's our perspective. At gusto lang namin i-offer sa publiko ang ating perspective. They can watch the video naman po, no, just to confirm kung ano yung sasabihin ko. But yesterday po kasi, no, nagsimula naman po lahat po dahil sa libro, yung exchange, no. Nagsabi ng ating Vice President, dalawa kasi yung naging statement, no. Isa diyan yung pangalawa yung tanong sa libro, but yung naunang statement is really on the most making a motion at the proper time pagdating sa pag-lodge ng pondo ng OBP sa ibang ahensya. So, yun yung simula, no, na nag-react ang ating Vice President because obviously when you lodge ang pondo ng OBP sa ibang ahensya, it's really a bigger issue, no? Tinatanggalan natin ng functions ang OBP. Tinatanggalan natin ng any
function for that matter ang OVP. So, dito nag-react ang ating Vice President, no? Para lang malinaw sa publiko. And again, this can be confirmed, no, pagtingnan sa video. And then naging question lang po after that yung tungkol sa libro. Yung sagot ni... Oo. Meron kang tanong Ako doon? last na lang po bago ko po ipasa kay Manong Ted. Go ahead. Oo. Opo, okay lang po, Attorney Ma'am Michael, Gigi. yung sinasabi niyo po ang pinagsimulan po nito, no, ilalodge yung budget ng Vice Presidente dahil ang nabanggit naman po ni Senator Risa Ontiveros, karamihan daw sa mga proyekto ng OVP ay proyekto na rin ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Ano pong tugon niyo doon? Opo, siguro po i-echo ko lang po, no, yung nasabi ng ating Vice President. Kasi I think it would be inappropriate for me to comment on a senator. Pero ang sinasabi naman po ng ating Vice President is talaga namang sa araw may mandato rin po ang OVP, no, na at historically nagbibigay na po ng social welfare services ang OVP. Hindi naman po bago yan, hindi lang po nagsimula yan sa ating Vice Presidente. And even from her personal experience, marami po talagang lumalapit sa OVP. There is no duplication. What the OVP does is really augmentation. Kung makikita nyo sa lahat ng proyekto niya. So really, the question is, kung ilalodge natin sa ibang ahensya, ito po yung sinasabi ng ating Vice President kahapon, kaya nag-react siya, na ika nga napupolitika kadalasan ng ating budget. Attorney, tatanong lang po ako, attorney, ha? Opo. Yes, Pero, but we have to consider the fact, attorney, that this exercise is really political, no? The political function of the legislature is to check on the proposed budget of the executive, and when someone says na we will, at the appropriate time, na scrutinize the budget of the OVP, and perhaps move, no, itong ilipat ito doon sa mga agencies na implementing ng ganitong uri ng programa is the right and the function ng isang legislator. Hindi ho ba sa ganun po mga aspeto maaari mo din tanggapin yun na katotohanan without really reacting and issuing statement that perhaps can propel more hostilities? Yes, Manong Ted, no. Of course, I cannot speak as to why the Vice President said certain things. But what I can say is, as I think we all know, medyo matagal ring na nahimik yung ating Vice President sa mga issues, no. At yesterday, she was able to really express, no, what how she sees things, and in a way, it was really a time rin para sa kanya para mailahad rin, no, sa taong bayan kung paano ba talaga nangyayari, ano ba talaga yung nangyayari sa gobyerno. And so really alam niyo naman yung ating Vice President, no, talagang gusto lang niya sabihin kung ano ang sa tingin niya ay totoo, no, at gusto niyang mailahad sa taong bayan para maintindihan yung konteksto kung bakit saan nanggagaling yung ganitong tanong. For example, yun naman po talaga ang sa tingin ko ang naging punto ng ating Vice Presidente. Well, sabi nga what you see, no, is what you get. Yes. Yan po talaga ang kanyang personality. Di po ba, no? Ni VP Sara. Sabi nga niya, hindi daw siya plastic. Di ba, hindi niya maitago yung kanyang saloobin. Kaya niya, tama ba, attorney, no? Kasi kahapon din po, napanood ko yung medyo mahaba-habang exchange nila. Pero po, ito lang po, mas mainam nga po na kayo naandyan para maintindihan din po ng ating tagapakinig where you're coming from. Ito pong si VP Sara. Pero sabi ho naman din po nung nanonood rin kahapon na ko yung komento na ang sinasabi po dun sa libro niya is about friendship. parang sabi ng iba, friendship, di ba, dapat ho may mga... sabi nga po ninyo, wala naman tayong control doon sa kanyang personality, pero para daw hong kahapon mukhang palaban ang Vice Presidente, and may mga punto rin daw po na dapat din siya maintindihan na kanya-kanya po ang function ng bawat tao po sa ehekutibo at legislatura. Ano po yung take nyo doon? Opo. Well, number one, dun po sa comment, no, syempre po, the public naman po is entitled rin sa kung ano man ang opinion nila sa naganap kahapon. But sa
akin po, sa totoo lang, and you know me, Manong Ted, kahit na nasa DepEd pa, I just tell you what I think, no? And I just give you the facts. Sa akin naman po, yesterday, for me personally, it was inspiring, no? Na nailahad na ng ating Vice Presidente kung ano yung mga bagay-bagay na sa tingin niya ay nangyayari sa gobyerno sa ngayon. And of course, hindi naman natin po sinasabi na hindi dapat binubusisi ang budget. Dahil tama lang naman, kaya nga po tayo may budget hearings at dumaan din po tayo dyan, di lang sa OPP pero sa DepEd. And ang hangarin lang naman natin is to be straightforward at masasagot naman natin yung mga tanong nila. No? But the Vice President, aside from just answering the questions, which she did yesterday, ay talagang ginamit na rin yung pagkakataon para talagang mapahatid or mapaalam sa ating taong bayan yung buong konteksto. Hindi lang po yung yung sagot sa tanong, pero yung konteksto ng nagaganap. Tulad ng nasabi nga niya na pamumulitika. Alam niyo, Manong Ted, may mga statements na na-issue na rin ng ating Vice President regarding yung political harassment na sa pananaw niya ay ginagawa sa kanya at sa kanyang pamilya. At least kahapon po, masasabi natin na contextualize niya kung ano yung ibig niyang sabihin sa political harassment. Opo. At siguro din po naman sa gitna po nitong political harassment na sa pananaw din po ng iba, klarong-klaro po na nangyayari, ikapo ninyo. Pero yung atin po, yung dapat mo ring tanggapin na ikay parte nitong political system at bahagi ito nitong Philippine politics na kultura. And di ho ba, attorney, no? So kapag po, kasi ngayon, Senate pa lang po ito, gladly ho naman, nakalusot na po ito sa committee level and it will be in plenary. So naghahanda na ngayon si Vice Presidente sa House kasi sa House mukhang marami nag-aabang doon. Opo, expected naman po yan at parati naman pong handa ang ating Vice Presidente. No? And again, hindi po natin ililihis ang issue and just focus dun sa pamumulitika. No? We definitely, kung ano man ang tanong ay sasagutin naman po. It's just that syempre, binibigyan din po natin ng taong bayan dahil marami pong nanonood. So kailangan mapabatid rin natin sa kanila, sa mga nanonood, kung ano yung buong konteksto ng maintindihan ng kabuuan. Opo, sige po. So attorney, sana po hindi kami sabihan dito na namumulitika sa tanong namin. Ay, hindi po. Opo. Attorney, balikan ko lang po yung yung bag, yung pagbabago-bag. Pagbabago-bags. Opo. Attorney, yung bang 10 million is para lang ho doon sa paglimbag ng mga aklat o kasama na mismo pati yung mga bags at school supplies? Well, hindi pa po. Sa ngayon po, yung paglimbag lang or pag-imprenta lang po ng aklat, ang nakikitang estimate is around 50 pesos per book. Okay. So kaya po yan ang proposed budget. But again, as you know, Manong Ted, sa pagdating naman sa bidding, meron lang tayong estimate or approved budget of contract, kumbaga yung ceiling, no? But syempre pag binid out natin bababa. But yan ang rough estimate, well not rough estimate, but yan ang ayon sa pag-aaral, yan yung estimate na ibibigay na inilatag or pinropose po natin. Opo. Ngayon po may nagsasabi na hindi ba daw pwedeng para walang issue ito maging personal na gastos na lang po ng Vice Presidente para wala nang masabi ang iba? Well, yung libro naman po, again, libre po yan. It's really just the printing naman po lang ng libro. No? Ngayon kung personal o hindi pa po namin napag-uusapan yan. But definitely, may budget proposal tayo just for printing. Opo. Sige po, meron na ho bang design itong mga bags na ito, school supplies? May mga pangalan pa rin ho ba ito ni Vice Presidente? Ang alam ko po, although I have to confirm, pasensya na po kayo, it's my second day, pero yung pagbabago bags po kasi niyan, binibigay na natin yan, hindi po yan bago. Wala naman pong pangalan na nakasulat. No? So kasi binibigay yan dati sa DepEd. No? But I'll have to confirm, Manong Ted. Opo. Kasi po, attorney, sorry po, kasi kami hulang din dito, nagtatanong ng katanungan din po ng ating mga manonood ngayon. At maganda nga po, at kami lubusang nagagalak po na kayo pumayag sa interview na ito. Attorney, kasi nga po, di ho ba ngayon, may kanya-kanya akusasyon, di ba? Pati ho sa Kamara, may mga leader din doon. Bawat kibot noon ng pamimigay ng ayuda nandun sila present, di ba? So may mga akusasyon nang ginagamit ang mga pondo ng gobyerno, programa ng gobyerno, resources ng gobyerno sa pamumulitika.
So Opo. dito ho ba sa mga design ng mga bags na ito o mga supply na ito na pamimigay po ng Vice Presidente, yun po ang tanong nila. May mga pangalan din ho ba ito ni VP Sara? Opo. I-check ko po, no? Pero sa pagkakaalam ko, wala po. Okay. But I'll confirm with you kahit right after this interview. Opo. Kasi po, ang character naman po ng ating Vice President, unang-una, siguro, sagutin ko lang po yung nasabi nyo. Talagang, I agree with you, talaga namang, talaga, and hindi naman natin challenge na maraming kuro-kuro on pangangampanya, pamumulitika. Aminin natin na nangyayari yan. So, that's why yan yung gustong iwasan. No? Hindi lang tayo, pero pati ng taong bayan. Opo. So, ito pong ating Vice President, kahit naman po nung nasa DepEd tayo, in fact, yung mga pictures niya sa mga paaralan, di po ba pinatanggal nga niya. Kasi ayaw, sabi niya, hindi naman kailangan ng ganun. No? So pagdating naman sa pangangampanya, we'd like to assure you and of course the public na hindi po ito pangangampanya. Nasabi na nga po ng ating Vice President yesterday na malayo sa isipan niya yung 2028 because so many things, as you know, even just with the past 2 years, so many things can happen between now and 2028. So hindi po niya iniisip yan. Opo. Sabi nga po ng matalinong mangangaral, full lang, loko-loko lang ang masyadong naghahanda sa kanyang kinabukasan. Attorney, nabanggit po ni VP Sara kahapon na kaya sila humihingi ng pera para sa iba't ibang programa, medical assistance, burial assistance, educational assistance, meron pang magnegosyo taday, 'di ba? Meron pang ilang pong mga pagbibigay ng wheelchair, yan, fuel for libreng sakay. Ang dami niyang hinihingi na sabi nga ng ilan duplication po ng mga programa ng gobyerno kasi daw may pagkakataon daw na na-refer ang tanggapan ng ni VP Sara na lumapit sa inyo. And then, nung pumunta sa DSWD, sinabihan na hindi kami tutulong dyan kasi kay Inday Sara yan. Can you elaborate on that? Ano yung kwentong yun? That one po kasi, it was really an experience na ang feedback sa akin na experience talaga yan ng OVP na may nare-refer at hindi na-aksyonan. Although personally, Manong Ted, I don't want to speak on that yet kasi bago pa lang po ako sa OVP. So ako naman personally, hindi ko wala pa ako ng panahon na yon. But yan nga po ang talagang nasabi ng ating Vice Presidente at yan din ang feedback sa akin. So basically siguro doon sa sitwasyon na yan na inilahad lang talaga ng Vice Presidente kung ano yung na-experience ng OVP recently sa mga referrals nila. And even without singling out an agency, yan yung nasabi niya tuloy na gusto lang niya ilahad na yan yung tinatawag niyang pamumulitika na since kalaban ay hindi napagbibigyan. Pagdating naman doon sa mga programa, again, Manong Ted, hindi naman bago po yung mga programa ng assistance ng OVP, hindi ba? Kahit naman po sa previous vice presidents, nandiyan na yan. And that is why, syempre po, as you know, pag nagtanggal po tayo ng budget sa Office of the Vice President on the basis of allegedly duplication, tinatanggalan na rin po natin effectively, di ba, ang mandato or functions rather ng Vice President. So it's really a power play thing. Opo. Ako ho naman personally, naiintindihan ko ito kasi pag pinuntahan ka ng tao at humihingi siya ng tulong, bagamat hindi ka DSWD, di ba? Hindi ka rin government agency tupad, mga ganun, saan ka nga naman din kukuha, no? So, opo. Naintindihan po natin to. Yung nga lang, parang ang laki. Attorney, ang laki po kasi dito po sa binabanggit na medical assistance, burial assistance, education, 947 million. Tapos dito po sa mga kalusugan food truck, wheelchair, 401 million. Parang malaki yun naman masyado yata. Ano ho bang inyong balak dito? Pero Manong Ted, talaga namang talagang ganyan din talaga yung demand na nakukuha ng OVP. Pagdating naman po sa mga binibigay na assistance, let's not forget na that is all audited by COA also. And for the past 2 years, unmodified po or unqualified, meaning wala pong significant findings pagdating sa financial statements ng OVP. So nakita naman natin na efficiently napapamigay po
lahat dun sa karapat-dapat na makatanggap, no? So, Opo. yan naman po, ang pera naman po yan ay nakalaan, hindi naman po para sa OVP mismo, but para sa taong bayan. Okay, opo. Sige po. Attorney, meron na pong pinasubpina ang Kamara dito po sa COA report sa confidential fund na ginugol ng tanggapan ng Vice Presidente. Ano ho reaksyon dito ng ating Vice Presidente na aabangan po itong COA report na ito at malamang po you will be confronted with this? Opo. Well, sa atin naman po, no, sabi nga ng ating Vice Presidente yesterday during yung press con after po ng budget hearing sa Senate, yung mini press con, no, na nabiglaan lang. Ito nga yung sinasabi niya, nakikita niyo naman yung mga ginagawa sa kanya, kaya niya na-explain yung sinasabi ng political harassment. This is something expected, no? But syempre, di muna kami mag-comment dun sa PINA mismo dahil it was directed at COA. So I think COA would be the appropriate agency to comment on that. But tayo naman kung ano naman tanungin po sa budget hearing. Nakahanda naman po tayong sumagot as long as it is in accordance with law. So what that means is, basta naman po pwede nating sagutin, wala naman po nagbabawal sa atin na sagutin, sasagutin naman po natin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!